Actually, mas malamig pa nung nung Friday, ay nung Thursday na lumabas ako, pumunta ako ng bank. Nag-deposit lang ako. Mas malamig pa nung Thursday kaysa nga ngayon. Medyo windy din kasi yun eh. Tsaka may snow warning yun. May snowstorm kasi nung Thursday, kaya malamig. Sinabayan pa ng windy. Yan. Ngayon walang wind. Ayan, slight snow lang. Yan. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano kumuha ng NBI kahit kayo po ay nasa Canada, nasa lalabas po ng Pilipinas na kailangan nyo pong mag-apply ng NBI o kailangan nyo ng NBI. Lalo na ho ngayon, mga kapwa caregivers na kakailanganin nyo ho na mag-provide ng panibagong NBI para ho dito sa pag-open ng new program ng Canada, yung sa Home Care Worker Immigration, kaya kailanganin nyo po ng bagong NBI. So, paano ba kumuha ng NBI? Kahit po kayo nasa Canada na, syempre, kailangan nyo pong meron kayong old copy ng inyong NBI. Pero kung wala, guys, kailangan pumunta kayo sa consulate. Doon kayo mag-apply ng inyong mga NBI kung wala kayong nakuhang NBI mula noong 2014 kasi nagbago na ho yung NBI natin, 'di ba? So kailangan niyo na yung thumb mark and then signature. Pero kung meron naman kayong copy ng NBI mula ng 2014, ay pwede ho kayo mag-apply online. Okay, punta lang kayo sa website ng NBI at mag-fill up kayo ng form doon, and then pwede na kayong mag-apply ng inyong new NBI. Pwede ho yan i-deliver or pwede din yan po i-pick up na lang po sa mga branches or sa main branch ng NBI sa Manila. So, ganun lang ho kadali ang pag-apply ng NBI. Or kung kayo naman po ay may copy ng inyong NBI at meron kayong kapamilya sa Pilipinas, ay pwede nyo ho silang utusan. Ibigay nyo lang po yung inyong copy ng NBI na hawak nyo. And then, copy ng inyong passport. Pag-sign kayo, gawa po kayo ng authorization. Kaya yung asawa nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo, ina-authorize nyo na mag-process ng NBI nyo. Ganun lang ho kadali, guys. Basta meron kayong copy ng NBI nyo mula ng 2014 para ho kayo ay makapag-apply ng panibagong NBI. Kasi yung NBI po ay pinaka-importante sa pag-apply po dito sa Canada for temporary foreign worker or permanent residency. So, yan po ay kakailanganin nyo ho ang NBI para ho kayo ay makapag-apply dito sa Canada. Yan po ay importante na meron po kayong NBI. Mura lang naman po. Kung kayo po ay makikisuyo sa asawa nyo, sa kamag-anak nyo, sa kapatid nyo, ang babayaran nyo lang po ay 160, guys. 160 dun sa main branch sa Manila. Along Taft Avenue. Doon po yung pinaka-main NBI. Doon po kayo pwedeng kumuha ng NBI. Pwede naman po sa mga branches like SM. Basta meron kayong copy ng inyong NBI. Pero kung wala ho kayong copy, kailangan nyo pong pumunta sa mismong NBI para ho kayo ay makapag-thumb mark kapag e-signature kayo. Kasi kailangan po na meron kayong e-signatures at saka thumb mark. So yan po ang kailangan po ng IRCC. So ganun lang po. Pero kung mag-apply kayo online ng inyong NBI, ay magbabayad lang 360 ata yung pagkuha ko ng NBI online. And then, dahil nga hindi lumabas yung delivery, kung paano ipa-deliver dun sa bahay, ang ginawa ko po ay pinapick up ko na lang po yung NBI ko sa main branch sa Manila. So, yun lang po. Hindi ako nakapagbayad ng delivery. So, kaya kailangan ma-pick up yung NBI ko. Tapos, kung ipapa-deliver nyo naman po, guys, ay alam ko 220 yung delivery ng NBI. Mura lang po ang pagkuha ng NBI online. O kaya sa kamag-anak nyo, lalo na kung kamag-anak nyo pang kukuha, ay magbabayad lang po kayo ng 160 pesos. Kung kayo naman po ay hindi nyo alam kung paano mag-process online, ay wala kayong mautusan na kamag-anak nyo sa Pilipinas, pwede naman po kayong maghanap ng mga agent dito sa Canada. Yun nga lang, syempre medyo pricey yung kanilang NBI. Okay, may nakita ko na ang NBI daw ay 90 Canadian dollars. Okay, magkakaroon ka agad ng soft copy, pero yung hard copy, I think it takes 2 weeks bago mo makuha yung hard copy. Pero yung soft copy, bibigyan ka agad nila ng soft copy. Yun lang ay medyo pricey. So, kung ako sa inyo, guys, kailangan nyo na mag-apply na lang kayo ng online. Ngayon pa lang, mag-upisa na kayo mag-online. Tapos, ilang days lang makukuha nyo na yun eh. Tapos, kung
hindi mo naman alam kung paano mag-online, utusan mo na lang po yung kamag-anak mo na ikuha ka ng NBI sa mga branch. O kaya kung malapit kayo sa main branch ng NBI sa Manila, doon nyo na lang po pupuntahin. Ulitin ko, kailangan nyo po magbigay ng NBI old copy nyo, passport copy na with signature, and then gawa kayo ng authorization letter, sign nyo. Doon sa authorization, kailangan nakalagay kung sino yung kukuha. Like yung asawa mo, kapatid mo. Ano mo na, i-mention mo yung pangalan niya na siya ay in-authorize mo na mag-process ng NBI mo. Tapos signature, picture, send mo sa kanila, then ipaprint na lang nila. Ganun lang kadali guys. So, tapos mag-buy ka na ng 160 pesos. So, mapapamura ka pa, maliit lang na amount, 160 pesos. Pero kung kukuha ka ng agent, syempre, malaking pera na ho yan. Like yung sinabi ko kanina, na 90 card, yung nakita ko na pag-processing ng NBI, sila na bahala, bibigyan kanila ng soft copy, pero yung hard copy ay it takes 2 weeks. So, ganun lang po ang pag-process ng NBI. So, marami pong option. Nasa inyo na po kung paano kayo kukuha ng NBI. Okay, so, yan po ang NBI, napaka-importante sa pag-apply po ng work dito sa Canada or PRs. Meron po kasi kasama ng NBI yan. Kahit yung nag-apply din ako guys sa Hong Kong, kumuha din po ako ng NBI ko online. Nung time na yun, kumuha ko ng NBI online, ay lumabas yung delivery, kung paano ipa-deliver. Pero nung last year, nung nag-apply ulit ako ng panibagong NBI, kasi nga kailangan ko yun sa work permit ko, pero hindi naman ho ako hiningahan ng IRCC. So, hindi ko po nagamit yung in-request ko ng NBI last year, pero nag-prepare na po ako in case na hingan ako ng IRCC, mayroon akong ready kasi ang bibigay lang po ng request ng IRCC about sa NBI, 30 days eh. So, maganda na meron tayong nakahanda kaysa doon ka pala magpa-process, diba? So, maganda kasi pwede naman tayo makakuha ng NBI without IRCC request. Kumuha din ako ng NBI last year. Tapos, noong 2022, ay nag-request din po ako ng panibago. Yun nga po, nakalagay doon yung pare-deliver. So, nagpa-deliver ako, guys. Tapos ngayon, hindi ako nagpa-deliver. Pinakuha ko na lang doon sa mismong main branch ng NBI sa Manila. Kaya nagbayad lang po ako ng 160 pesos. Yun lang gawin nyo, guys, para po kayo makatipid sa pagkuha ng NBI. Yun lang, guys. I-share ko lang sa inyo yung pagkuha ng NBI. So, guys, if you find my video helpful, please paka-subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko ang video. So yun na guys, thank you for watching. Bye! God bless. Pag-good luck po sa pagkuha ng NBI.